Dito naman tayo mag-update ng motorsiklo sa Yamaha Sambat, Santa Cruz, Laguna. Dumating na yung iniintay natin na 2024 Sniper, kaya exciter na tayo. Puntahan natin sa loob at baka maubos na at mabenta po yung Sniper na yun eh. Tara! Although medyo late na po dumating yung mga bagong unit ng Yamaha dito po sa aming lugar, ang importante po ay dumating pa rin siya. It's better to be late than never, sabi nga. Okay, ito po yung 2024 model ng Yamaha Sniper 155R standard version. Grabe, nakakabilib talaga ang Yamaha pagdating sa upgrading. Hindi po sila tumitigil. Every year, paganda ng paganda po ang kanilang mga motorsiklo. Patunay po yan na talagang satisfaction po ng mga customer ang kanilang pinapriority. Ayan mga ka-riders, sa wakas nakita na natin ang bagong labas ng Sniper 155cc ABS version at standard version. Pinagtabi na po natin sila para may pag-compare po natin yung kanilang pagkakaiba. Pero sa overall naman po, sa kanyang dimension, the same lang siya. Dito lang talaga nagkatalo sa decals at saka sa kulay. Okay, dito po sa ABS version, isang kulay lang po ang available. Ito pong matte black. Sana madagdagan pa para mas marami tayong pagpipilian. And then dito naman po sa standard version, ngayon 2024, ang Sniper po ay may available na kulay na cyan at saka race blue, matte black at saka matte gray. Sigurado magkakaroon pa rin po ng mga limited or special edition. Okay, unahin po natin dito sa ABS version. Kita naman natin very elegant ang kanyang dating, napaka-premium po. At ang ginamit po na kulay niya, hindi ho siya very colorful, bali ano lang ho siya.
Dalawang kulay lang po ang ginamit. Ito ho, silver ho itong decals na to. Pag natamaan po yan ng liwanag, nagre-reflect po yan. And then kasama na po dito yung kanyang isang specs. Liquid gold na po ang ABS version ng Sniper 155. And then fuel injected na po. At yan, dito po nakapwesto yung kanyang emblem at yung kanya naman pong model name ni Sniper. Ayan, basang-basa rin natin. Ayan, ang ganda ho niyang silver na yan at very plain yung kanyang letter, very bold at pabilis mabasa. Then isa pa po sa kanyang specs, itong VBA or Variable Valve Actuation. And then yung kanya naman pong displacement, ayan, 155cc. And then dito naman sa lower part niya, ayan pa yung isa kanyang specs, 6 speed po ang Sniper 155R. And then dito naman po tayo sa standard version, talagang very colorful po siya. Pagdating sa kalsada, ito po talaga unang mapapansin, mapapalingon ka. Unang-una dito sa kanyang mga kulay na ginamit, ayan, terno po sa kanyang mag wheels na kulay orange. And then parang star po yung kanyang design, ano? Wala na siya ritong sticker, basta plain orange siya na mag wheels. Siyempre alloy po ito. And then ayan, tumerno yung kanyang decals dito ho, sa kanyang mga pairings. Isa sa kanyang specs, nakasulat po dito sa ibabaw ay yung ANS clutch or assist and slipper. And then dito po sa kanyang side profile, ayan, malinaw nakalagay po fuel injection. And then yung Sniper po ng model name niya, meron pong lining ng orange sa baba. And then dito sa lower part po, ayan, ganun din yung kanyang isang specs na 6 speed. And then ayan, kulay orange din yung kanyang isang specs na BBA. Hanggang dito sa kanyang displacement. Okay, uniform naman yung kanyang decals. Hindi siya magulo tignan, di ba? At premium ang dating talaga. Kaya para sa akin, mas maganda po ang standard version pagdating sa decals and color, syempre. And then sa lighting system po ng Sniper 155 2024 version, parehas po sa mga naka-LED lights na. Unang-una dito po sa kanyang headlight. Ayan, pure LED po siya. At dito po si standard. And then yung kanya naman po mga turning signals nandito po sa baba. Bulb po ang ginamit sa kanyang turning signals. Standard version po ito ha. And then pagdating po dito sa ABS version, bulb rin po ang kanyang turning signals. And then yung kanyang DRL, ito po, naka-LED rin po yan. And then dito po sa taillight stoplight ng ABS version ng Sniper, naka-LED po siya. Pero bulb naman po sa turning signals. Of course, ganoon din po dito sa standard version. LED na stoplight, taillight at bulb na turning signals. Magkaiba na po siya ng brand pagdating sa kanyang mga gulong. Dito po sa standard version ng Sniper, meron po siyang brand na Maxxis. And then ang kanya naman pong sukat ay 120 by 70 by 17. Of course, tubeless na po siya. Unlike po dito sa ABS version, IRC po ang kanyang brand. And then ang sukat po niya ay pareho lang din po. 120 by 70 by 17. And then syempre tubeless po yan. At ito maganda sa kanyang mag wheels, meron po siyang sticker, oh, dagdag angas din po. Ayan. Ito ho ay reflectorized din. Nakalagay po dito sa kanyang sticker ay 155R. Ayan, bali dalawa po siya. And then glossy black po yung kanyang mag wheels. At syempre gawa rin po ng alloy. And then sa rear brake po, unahin natin dito sa ABS version. Naka single disc po na merong single pot caliper na Nissin brand. And then dito po sa standard version ng Sniper, ayan, pareho po sila naka single disc, single piston caliper na Nissin brand din po. Ayan, parehong kulay gold po yung kanyang mga caliper. And then naka monoshock naman po sa kanyang rear suspension. Ayan, makikita naman natin ang taba po ng kanyang coil spring. And then sa front tire naman po ng ABS version, 90 by 80 by 17 po na naka single disc. Ayan, meron na siyang ABS at dual piston caliper. And then telescopic fork na front suspension.
Okay, ayan, meron pong sticker na ABS yung kanyang front fender at yung kanyang brand name dito sa gitna. And then of course wala pong ABS, ang standard version. Single disc lang po dito sa front brake na naka single piston caliper at telescopic fork na front suspension. And then same lang din ang sticker dito po sa gitna na Yamaha. And then naka-keyless naman po dito sa ABS version. And then meron po siyang charging port na hindi pa po converted sa USB. Ayan, kailangan pa natin po ng adapter. And then dito naman po sa standard version, ayan, disusi pa rin po siya. At meron siyang secured shutter key. And then wala po siyang charging port. Pero pareho po silang fully digital na po ang kanyang instrument panel. Okay, dito po tayo sa standard version. Ayan, makikita ho natin yung kanyang mga indicators dito po sa kanyang meter panel. Okay, so dito po sa taas yung kanyang neutral sign, turning signals. Nasa gitna po yung kanyang logo. And then nandito po yung kanyang gear position sa left side. And then yung kanya naman pong RPM. And then trip meter. Yung gitna po yung kanyang speedometer, fuel indicator, and then odometer. And then kasama po ng high beam low beam yung kanyang passing light dito po sa kanyang switches and button. And then turning signals, horn. Ayan, lakas po ng kanyang horn. Ayan. And then dito po sa kabila, meron po siyang kill switch. And then hazard, meron din po siya. Ayan. And then dito po kanyang electric starter, push button. Wala lang pong gas ha. Check lang natin yung kanyang hazard. Ayan, ang liwanag po ng kanyang DRL. And then dito po tayo sa ABS version. Check natin. Okay. Ayan, unang-una natin mapapansin yung kanyang ABS na indicator po. Ayan, sa gitna. And then turning signals, naka-hazard po siya. And then yung kanyang neutral sign. And then gear positions. Same lang din po nung kanyang mga indicators dito sa kanyang meter panel. And then sa gitna po yung kanyang speedometer, fuel indicator, and then odometer, RPM. And then inverted po yung kanyang screen, yung kanyang LCD, di ba? Para mas basa natin yung mga meter niya. Okay, same lang din po ng mga switches and button. Andito po yung kanyang high beam, low beam, passing light, and then turning signals, left and right, yung kanyang horn. Yan, pareho po sila ng horn. And then dito po yung kanyang kill switch. And then dito po yung kanyang hazard. And then electric starter push button. Hindi po nagpa-function yung kanyang passing light kapag hindi po naka-start. So wala pong gasoline kaya hindi natin ma-view. Siguro next time ano po. Observe muna po natin itong kanyang premium na seat cover. Ayan, ang ganda po ng quality nitong kanyang seat cover. One tone lang siya pero maganda ho dito. Ito medyo magagaspang po yung kanyang rider seat. And then tamang-tama po yung tabas ng kanyang upuan. Mababa lang siya kahit mataas ang kanyang ground clearance o mababa naman sa seat height kaya komportable pa rin po tayo. And then yung tahi ng kanyang seat cover, ang ganda rin po ng quality. And then dito naman po sa seat cover ng standard version, okay, hindi kaparehas po dito sa ABS version yan. Medyo dalawa yung kanyang stitches sa gitna. Dito po ay isa lang. One tone lang din po siya. Same lang din po ng tabas. And then nasa underseat po yung kanyang fuel tank. Check po natin. Okay, wala po siyang U-box syempre. Okay, meron po siyang 5.4 liters na fuel tank capacity. Same din po sa ABS version. Okay, meron po siyang 43.4 kilometers per 1 liter na fuel consumption. And then, top speed, nasa 155 kilometers per hour. So, same po ng kanyang displacement sa top speed. Then, dito naman po tayo sa ABS version. Ayan, same lang din po. 5.4 liters na fuel tank capacity. And then 43.4 kilometers per 1 liter na fuel consumption. And then 155 kilometers per hour kanya naman pong top speed. And then pagdating po sa kanyang muffler, ayan, fully protected po siya ng heat guard hanggang dito po sa tip.
Pare-pareho pong plastic ang ginamit. And then pareho pong foldable yung kanyang mga footrest. Ayan, gawa po ng alloy, may rubber. And then dito po sa back rider footrest, wala po siyang rubber. Basta pure alloy lang po na foot peg. And then of course, wala pong kill switch ang kanyang side stand. Ang may mga kill switch sensor ay sa automatic. Okay, meron po siyang 1.1 liter na engine oil capacity. And then of course, manual transmission po ang Sniper 155cc. And then sa gear shift pattern po niya, 6 speed po ito ha. 1 down, 5 up. 4 stroke, single cylinder, 4 valve, single overhead cam. Liquid cooled po sa kanyang cooling system. Fuel injection naman po sa kanyang fuel supply system. Of course, 6 speed po ang manual transmission ng Sniper ABS and Sniper Standard. Maximum power of 13.2 kilowatts at 9,500 RPM. And then 14.4 Newton meter at 8,000 RPM. Meron po siyang timbang na 119 kilos. And then 150 mm na ground clearance. At 795 mm po na seat height. Okay, papasalamat muna tayo kay Sir Arjen. Sir, kaway naman po dyan. Shoutout po sa inyo. At saka kay Sir Odi, nare-ready po niya yung presyo ha, para meron po tayong idea kung magkano na ba ngayon 2024 ang Sniper ABS at Standard. Okay, habang iniintay natin, check niyo po muna yung kanyang mga available units dito sa kanilang showroom. Ayan, ang linis po talaga dito at ang lamig. Naibsan po yung init natin. Galing po tayo sa biyahe at na-relax na tayo. Okay, yan. Nandito po yung kanilang Aerox. Meron po, standard version po itong nandito. Ayan. Meron po silang blue, matte black at saka glossy black. And then ito yung gray. And then ito, kulay white naman. Anyway, kung may mga katanungan po kayo at hindi po kayo makapasyal dito, pwede po nyo silang bisitahin sa kanilang Facebook account sa Des Yamaha Santa Cruz 2, Bubukal. Pero kung malapit naman po kayo dito sa Sambat, Santa Cruz, Laguna, sa Barangay Bubukal, open po sila every Monday to Saturday. Wala pong linggo, sarado. Bukas po sila 8:30 AM hanggang 5:30 PM. Bukod sa air condition po ang kanilang store, kumpleto po sila. Nandito po ang 3S, sales, service at saka spare parts. Kaya kung ang hinahanap nyo po mga riders ay quality motorcycles, ano pa iniintay, pasyal na po dito sa Yamaha Santa Cruz, Laguna. Okay, update naman po sa kanilang mga presyo. Unahin po natin dito sa Sniper 155 Standard version. Ang kanya pong cash price ay nasa 124,500 po. And then kung kukunin po natin sa installment, ayan, ang down payment po niya ay 13,000. And then ayan, marami siyang option po ng installment. Sa 3 months, 37,367 monthly. 6 months naman po, 20,735. Sa 12 months o isang taon, 11,443. Sa 18 months po, 8,346. Sa 24 months naman po, 6,797. 30 months, 5,868. At sa 36 months po, pinakamahabang term, 5,248 monthly. Then, i-rebate po siyang 200 pesos. Ayan po ang update sa price ni Sniper 155 Standard version. And then, dito naman po tayo sa Sniper ABS version. Ngayon 2024, ang kanya naman pong updated price ay 144,500 sa cash price. And then sa installment ko, ayan, magda-down tayo ng 14,000. Sa 3 months po, 44,367 monthly. Sa 6 months, 24,602. Sa 12 months naman po, 13,560. Sa 18 months po, 9,880. Sa 24 months, 8,040. Sa 30 months po, 6,935. At 36 months po, o tatlong taon, 6,199 pesos monthly. Then siyempre, meron din pong rebate na 200 pesos. Ayan po ang update sa price ngayon 2024 ng mga Sniper ABS at Sniper Standard. And lastly, maraming salamat po at shout out kay Manager Darlene Joy Aguilar, especially kay Arjen at Odi at sa lahat po ng family and staff ng Des Yamaha Bubukal, Santa Cruz, Laguna.